Hello! Live na po tayo. Sorry. Hello po. Live na tayo, guys. Sorry. Sorry. Medyo walang tulog. Kaya ganyan talaga. Alright. Are you there? Are you really there? Alright. Simulan na tayo. Pag-uusapan natin ng Bisaya. Root cause ng lahat ng sakit or ugat ng lahat ng sakit. Alright? Sabihin nyo na kung okay na kayo. Ready na ba kayo? Aylan, nandiyan na Pastor Jen, Pastor Dindo. Are you ready? 6:01. Filipino time po tayo. Filipino time. Alright. So, let's do it. Kung nandiyan na kayo. Andiyan na si Pastor Jing. Sino-sino pa na riyan. Yung mga hindi ko po kasi friends ay hindi po makaka-comment dito. Huwag niyo po pansinin yung aking accent, sorry. Ay pinaghihirapan kong ayusin, pero dahil sa ako ay Bisaya, ay lumalabas po talaga ano magawa mo. Alright, so start tayo, guys. Ang ating pagtuturo. Kumusta aking boses? Lakasan ko ba? Adjust ko. Kasi kung hindi na pagpuna ng marami ang lahat ng sakit, sitwasyon, buhay natin sa mundo, ay lahat ito, ang ugat ay nasa hindi nakikita na mundo, hindi nakikita na lugar. At ang lugar na ito ay nasa loob ng tao. Pag sinasabing sight, sino yun? Pag sinabi kasing psych, ito ay patungkol sa soul, human soul or spirit. So pag sinabi psychology, ito po ay ang inner part ng human being na hindi nakikita. So, lahat ng ligaya, lahat ng lungkot, stress, sabihin natin, what shall I call it? Opresyon, depresyon, ito po ay nagmumula lahat sa loob na hindi nakikita. So, tingnan natin, ano mga ugat o ang ugat ng lahat ng sakit. At sa mga nagtuturo sa churches, pwede po ninyong tulungan ako na ipakalat, ipaunawa sa inyong mga nasasakupan o sa inyong members
para pare-pareho po tayo na anak ng Diyos, pare-pareho tayo mahal ng Diyos, ay maunawaan ng kahit sino kung bakit may sakit siya, may kahirapan siya, may pigati siya. Alright? Simulan natin sa simula ng tao. Punta tayo sa Genesis chapter 2. Ano ang root o ugat ng Alright. Chapter 2, kung napupunan ninyo sa Genesis, doon sa paraiso, wala pa pong kasalanan. Wala pa. So, tingnan natin. Genesis chapter 2, verse 25. Basahin natin sa King James Version. Ang ibig ko po sabihin, kaya sinabi ko ang ugat ng lahat ng ito ay psyche o invisible na bahagi ng tao doon nag-ugat. Ang ibig ko po sabihin na maraming sakit na hindi kaya ng pera ng tao, hindi kaya ng gamot. Bakit? Hindi po kaya gamutin ng sino mang dalubhasa o ng gamot ang hindi nakikita na bahagi ng tao. Hindi po niya kaya yon. Mayroong mga psychiatrist tayo na pag nakinig sa kanila ang pasyente, ay gumagaling dahil ang kanilang mga psyche, ang inner part ng kanilang katauhan ay nakinig at nag-inunawa kung bakit sila may sakit. So, ganun din po dito, hindi po kailangan nating papatay-patay lang, babanding-banding sa pakikinig. Dahil ang sakit po ay lalang. Ulitin ko po, bantayan mo ang aking bibig. Ang sakit ng tao ay nilalang niya. Hindi po ng Diyos at ng demonyo. Nilalang ng tao ang buhay niya sa mundo kasama ang sakit. So, kung ganon, nilalalang din lamang ng tao ang kagalingan at kasaganaan sa kanyang buhay o katawan. So, it's all about you. Walang iba, kundi tayo lang. Alright? Ngunit ang tayo, mayroon tayong pinakikinggan. Kaya mayroon tayong paniniwala. Ang paniniwala ay bahagi po ng kaluluwa o psych or psychology, sabi nila. Alright? So, dito sa ating pagtuturo, hindi po kailangan dalubhasa ka sa paaralan. Maganda siguro kung dalubhasa ka sa paaralan kasi marami kang alam na salita. Pero hindi po ito nakukuha ng pag-aaral lamang ng karunungan ng tao. Sa mga tuwid, dahil ang kaluluwa na hindi kayang gamutin ng gamot, nagagamot ito ng kaalaman. At ang kaalaman na ito ay pwede sa may pinag-aralan at wala. Dahil ganyan po ang Diyos. Example, may nakikinig sa ating 50 sa oras na ito. At 50 na ito ay may 50 uri ng sakit. 50 ang nakikinig, 50 uri ng sakit. Ngunit ang pinaliliwanag natin ay isang sentence. Kung lahat tayo nakikinig, o lahat ng 50 o 50 ay nakikinig, halimbawa ang isa ay may sakit sa baga, ang isa ay may sakit sa puso, ang isa ay may sakit sa dugo, ang ilan may sakit sa ganito, gano'n, ganyan. Sa isang paliliwanag, na hindi nagbabanggit patungkol sa sakit ng dugo, patungkol sa sakit sa puso o sa baga, pag nakikinig siya, itong psyche, itong ating pandinig at ang ating kaluluwa, ay kanyang nauunawaan at naririnig ang boses, paliwanag, karunungan para siya gumaling sa kanyang sakit kahit na audibly o yung naririnig ng tenga ng tao ay hindi naririnig
ang sinasabing sakit sa baga, sakit sa dugo. Ganyan po ang spirit. Ganyan ang ating psyche. Ganyan po ang ating kaluluwa. Kaya hindi po kailangan na ikaw ay mayroong photographic memory, ikaw ay genius. Hindi po kailangan. Di mo naging genius ka, marami kang alam sa siyensya, marami kang alam sa school, lalo hindi ka maniniwala sa sarado. Sarado. So, ang ibig sabihin, dito po pantay-pantay. Pagka ang bahagi mo at bahagi ko na siyang dinadaluyan ng salita, ang salita ay espiritu. Pag ang daluyan na ito, na-digest niya, mauunawaan niya, maaaksyonan niya, dahil naging damdamin niya, kaya siya ganyan. Halimbawa, sakit, narinig niya, ito ay espiritu. Ito ay ipoprocess sa loob niya, sa kanyang psyche, sa kanyang inner chamber, sa kanyang hindi nakikitang bahagi, at magre-rehistro sa loob. At aaksyon, dadamahin niya ang sakit. Ganon din sa kagalingan. Hindi mo kailangan matalino. Kaya makinig ang ating bahagi na nilalang ng Diyos na kaluluwa na napakalawak ng pangunawa na hindi maunawaan ng ating isip. Alright? So, let us begin. Simula tayo. Genesis chapter 2 verse 25. Salamat sa nag-pause. Ayan si Pastor Jem natin. Alright. Basahin ko po. Sa King James Version. Ito si Adan at si Eva. And they were both naked. Take note of the word naked. The man and his wife and were not ashamed. Take note ang salitang ashamed. Alright? At sila kapwa hubad. Tingnan niyo po ang salitang hubad. At ang lalaki at ang kanyang asawa sila hindi nagkakahiyaan. Ang salitang ashamed. Po, unahin natin ang ashamed. Ang ashamed po na salita, kung inyong titingnan sa Strong's Dictionary sa Hebrew, ang pinakaugat ng salitang ashamed ay fear o takot. Ulitin ko po, ang salitang hiya o hindi nagkakahiyaan, ang nakakahiyaan o kahihiyan ay may ugat na salita sa Hebrew na kung sa Tagalog ay takot. So, sila ay hubad. Sa naked naman tayo. Ngunit, hindi sila nahihiya. Hubad sila. Ang salitang hubad naman dito ay nangangahulugan ng transparent. Ano ba sa Tagalog ang transparent? Yung sitro. Lagus-lagusan. Hubad. Transparent. Walang itinatago sa Diyos. Dahil wala silang dapat ikatakot. Bakit? Dahil hindi pa nila alam ang takot. Andyan si Ate Jewel namin. Andyan ang mga naggagandang modelo. Andyan ang ating Pastora Jack, isang modelo rin. Modelo ng mga teachers. Alright. Pastor Jing, nandiyan, modelo din yan. O, sino pa nandiyan? Alright. Now, ulitin ko po, ang sinasabing hubad dito sa Genesis 2:25 ay kahubaran o transparency na ito ay tinranslate sa Epeso, bukas ang mata ng pag-uunawa. Mamaya punta natin. Wala silang takot, kaya sinabi, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Alright? Alright. Now, so, hindi sila nagkakahiyan dahil wala silang takot. Bakit mayroong hiya? Dahil takot ka
na mabisto, takot na lahat ng takot kay SP, lahat na insecurity, lahat po yan nag-ugat sa takot. So, ang nakakahiya. Di ba? Kasi yan ay nag-ugat sa takot. Spiritual po ang takot. Alright? O espiritu. So, let's go! Now, ang sunod nating talata ay punta tayo sa Genesis chapter 3. Bilisan natin kung may time kayo kasi nga pag-aaral ito para mawala ang ating sakit. Ang ating general objective lagi ay mawala ang ating sakit. So may mga specific objectives tayo at tinuturo natin kung paano isa-isa bunutin kung baga ang ugat. Alright. Now, Genesis chapter 3, hindi na natin basahin muna sa verse 1. Pumunta na tayo agad pagkatapos nila makain ng pinagbawal na bunga. Pagkatapos nila makain ito, mababasa natin dito sa chapter 3 ng Genesis, verse 7. Pagkatapos nila makain, ganito ang pagkasabi sa King James Version. And the eyes of them both were open. Take note. Ang kanilang mga mata at nadilat kapwa ang kanilang mga mata. Teka. Ito ang sinasabi natin na hindi maunawaan marahil ng mga matatalino. Pero kahit hindi tayo matalino, kung nakikinig tayo at mayroon tayong kauhawan sa salita na mabuti o sa mabuting balita, maunawaan natin. Alright? Now, hindi baga bukas ang kanilang mga mata doon sa Genesis chapter 2 verse 25. Sigurado bukas ang mata nila. Anong mata ang bukas? Di ba sinasabing nakedness dito sa chapter 2 verse 25 ay bukas ang kanilang mata ng understanding. The word understanding is only, itong salita na sinasabing mata ng kaunawaan, ang mata na ito, mata ng kanilang espiritu na walang bahid dungis. Ito ang naked. Ngunit, nung kinain nila ang prutas na pinagbabawal o ang puno na pinagbabawal, may nabuksan sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata. Tingnan mo. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. Nalaman nila. Bakit hindi nila alam doon? Guys, minsan ba may nangyari sa atin na gano'n na sinasabi sa iyo, ganito sinasabi sa iyo, ikaw ay binubuli, no, chinichismis na keso, patay gutom ka, wala kang tatay, wala kang nanay, wala kang kakayanan. Yung nga mayayaman, hindi narating ikaw pa kaya hinusgahan ka. Pero nangyari ba minsan na hindi mo nakita yan? Hindi mo narinig yan? Nagawa mo bang hindi pakinggan yon at hindi mo nakita? Bakit? Dahil bukas ang unang salitang naked. Bukas ang mata ng iyong pananampalataya, ng iyong espiritu. At kitang-kita mo ang hindi nila nakita na ikaw ay mayaman na. Marami ka ng tinutulungang mga dukha. Pero tingin nila sa'yo, dukha. Pero hindi mo nakita ang karukhaan. Hindi kasi bukas ang iyong mata na bunga ng takot. Take note, verse 7. At nadilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakilala
Take note, nakilala guys, hindi nakita. Nakilala. Ang salitang nakilala o knew ay iba po sa sinasabing nakita. Nakita mo, pero hindi mo kilala. Ang kilala, naging katauhan. Iba'y nakita, ngunit hindi naging katauhan. Iba'y narinig, pero hindi naging sila. Pero ito, nung kumain sila ng prutas na pinagbawal, wala namang nagsabi sa kanila. Yung nakita nila, nakilala nila na sila ay hubad. And they knew. Ibig sabihin, talastas nila na sila ay hubad. They were naked. Ang naked naman na sinasabi dito, kapatid, ay ang pagkakita at pagkarinig, pagkadama, pagkalasa, pagkaamoy na dulot ng takot. Kaya doon sa Genesis chapter 2 verse 25, wala silang takot dahil hindi pa uso ang takot sa kanila dahil wala pa silang narinig na hindi pang-paraiso. So doon sa Genesis 2:25, basahin mo ang chapter 2 mula sa chapter 1. Wala kang makita doon. Wala tayong mabasa ni si Adan at si Eva nagkasakit. Marami sinasabi, siguro mga 6 months daw sila. No. May batayan kung paano kwentahin. Kung ilang milyong taon sila doon sa paraiso. Ngunit hindi sila nagkasakit. Bakit? Dahil ang sakit ay bunga ng takot. Kaya hubad. Ang pagkahubad na ito, ang ibig sabihin ng pagkahubad sa Genesis 3:7, na alis ang balot, ang garment, ang proteksyon ng Diyos sa kanilang dalawa. Winasak ni Job ang heads, ang proteksyon. Sa ating libro, na hanggang ngayon hindi pa nauubos. Pag namigay kayo, lagyan nyo naman ng inyong Facebook account, ng inyong telepono, ng inyong address ng ministry, ha? At ipamigay ninyo. Doon po mababasa natin na si Adan, isa sa meaning ng pangalang Adan ay heads, o pader, o proteksyon. Nawala ang proteksyon espiritual. Nawala. Parang isang makapal na ulap na hindi pwedeng lusutin ng kahit anong takot, ng kahit anong panglabas ng paraiso. Kaya hubad man sila, siguradong nakita nila. Pero walang problema sa kanila. Bakit? Dadalawa lang naman sila actually. Pero nga dadalawa sila, nung nakain nila ang pinagbawal na pruta, nakain natin ang espiritual na salita na galing sa kalaban. Pumasok ang takot. At nahubaran tayo ng proteksyon na isara ang mata nating mata ng pananampalataya. Nag-gets niya? At sila ay tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Kapag nasa takot tayo, kapatid, hubad ang tingin natin, palagi na lang pangsamantala ang pantakip natin sa ating kahubaran. Halimbawa, hubad ka sa kahirapan. Hubad ang tao sa sakit. Ang hinahanap niya solusyon ng tao lamang ng pansamantala. Pera. Sinasabi, pumasyal ka, ikot-ikot ka naman. Lumangap ka sa sariwang hangin, ikot-ikot ka sa masayang lugar. No,
Yan ay dahon ng igos. Pansamantala. Pag-uwi mo sa bahay mo uli, ayun na naman. Hubad na naman at nakilala na naman na siya'y may sakit. Na siya'y mahirap lamang. May narinig kayo, guys. May narinig kayo. Okay. Now, tingnan mo. Ano nangyari? Tuloy natin. Verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoon. Chapter 3, verse 8 na tayo Genesis pa. Kung masinsinan talaga o talagang uhaw tayo sa kagalingan, pagtiyagaan niyo po, pakinggan, pagtiyagaan. Dahil yung sakit na yan, ay nadadama mo, nangyayari sa katawan mo, dahil matyaga ka na kinig sa mensahe ng sakit. Matyaga. Taon ang binilang yan, actually. Matyaga ka na kinig sa stress. Matyaga nakinig sa paghiganti, ngit-ngit, sama ng loob, taon ng binilang, inggit, selos. Kaya mayroon kang ganyan. Ang tiyaga natin makinig. Kaya tayo may sakit. Paano naman ngayon kung magtiyaga ka makinig? Dahil ang sakit na yan, takot na takot sa pagtiyatyaga mong makinig ng mabuting balita. Dahil lahat ng sakit nagmula sa masamang balita at ang balita na ito, Espiritu. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Now, this is a principle. Sabi, word pala the words that the word speaks. Si word na si Jesus Christ nagsasalita. At ang mga salita na sinasabi ng salita ay espiritu, sabi niya. At buhay. So alam ng diablo yan. Magsasalita at magsalita siya hanggang sa marinig natin at madama natin ang espiritu na ito at kamatayan. So kung hindi tayo matyaga makinig, sasabihin mo, wala naman akong healing eh. Paano ka magkaroon ng healing? Yung sinasabi mong wala, galing yun sa espiritu na sakit. Then hindi pa salita ng Diyos, sabi sa Isaiah, hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Hindi babalik. So kung narinig mo salita ng Diyos, nandiyan naghihintay. Hindi babalik sa Diyos yun. Never siya babalik doon ng walang healing. Kailan marinig mo? Matyaga siya. Paulit-ulit niya. Pinaalala siya. Pinagaling ka na. Hanggat di mo narinig nandiyan siya, hindi siya babalik doon sa Diyos. Na hindi niya nagganap ang kanyang gawain siya. Ganun kahalaga sa salita ng Diyos. Alright? Now, verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos. Sa harapan ng Diyos, nagtago. Ito, ang malinaw na ebidensya o halimbawa na akala natin hindi tayo nakikita ng Diyos. Naunawaan naman ng Diyos yan eh. Na? Akala mo nakakapagtago tayo, tatakip tayo ng dahon ng igos. Now, I hope you understand. I hope na gets ninyo pa. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Walking in the garden. Kapatid, kung Kristiyano ka, tumanggap ka na sa Panginoon, lagi mong pakinggan ang footsteps, ang mga yapak ng Panginoon sa garden mo sa loob. Dahil ang garden na sa loob na. Sabi nga ni Pastor Jing, ang garden ay ang puso ng tao. Dahil ang puso ng tao, garden ng Diyos. Taniman ng Diyos. So mayroon ka ba naririnig na yapak ng salita ng Diyos? Na pinagaling ka na? Na labis ka niyang mahal? Yung salita na yan, dumadagundong ang mga yapak, ngunit hindi siya babalik sa Diyos. Hindi dalang report, magaling na po siya. Yan ang ibig sabihin. Alright. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves in the presence of God.
amongst the trees of the garden. Ganyan ang tao na hindi na kukonbikta ng kanyang mga kasalanan. Tingnan mo dito. At tinawag ng Diyos, Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? At sinabi, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. May tinig. Wala pang sinasabi ang Diyos, oh. May tinig daw siya narinig. Lumalakad pa lang ang Diyos sa halamanan. May narinig na si Adan. Pero bakit? May narinig ka ba? Na hindi narinig ng tenga ng tao lamang. At ako'y natakot, sabi ni Adan. Diyan napatunayan ang kahubaran ay bunga ng takot. Ang hubad na ito, bukas sa lahat ng sakit at kahirapan, palaso ng kalaban. Bakit? Ang takot, binubuksan niya ang proteksyon ng Diyos. Binubuksan niya, winawasak niya ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At siya ang sentro ng ating mata at pandinig. Nawala ang espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig ng Diyos at kahinahunan ng isip. Dahil sa takot. Espiritu ng takot. Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. Verse 10 na tayo. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. At ako'y natakot. Tingnan mo ang tanong ng Diyos sa verse 11. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Now, palitan natin, ha? Dahil ang kahubaran ay kawalang proteksyon, na wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating puso, na wala ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, at ating puso walang kapahingan ang ating kaluluwa. Sabihin natin, basahin natin, personalin mo kapatid, verse 11. At sinabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyong ikaw ay may sakit? Sino? Nakakain ka ba? Ha? Ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyo, huwag mong kainin. Pinakinggan mo ba? Kung hindi mo dapat pakikinggan. Kaya imbis na doktor ka ngayon, abogado ka ngayon, hindi ka man na nakaabot ng preparatory course. Dahil narinig mo sinabi niya, mahal na mahal kita. Mag-date tayo. Nabuntis ka. Nasa paligid palagi. At bumubulong ang lahat ng adlang. Pag tinanggap mo, kinain mo sa puso mo. In love ako sa Kanya. Nawala ang pangarap. Nawala ang ambisyon. Pero huwag ka mag-alala. May solusyon. Alright? Makinig ka nga lang. Dahil wala na eh. Wala na yung ambisyon eh. Maging abogado, maging scientifico. No, wala na yan. Wala na eh. Pero, don't worry. Pwede ka pa rin maging scientifico, maging doktor. Didaskalos nga lang. The greatest doctor in the whole universe. Ang mga didaskalos. Alright. Okay. Nasa 34 minutes. Okay. Makinig. Okay. Now, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking kasamahin ay siya nabigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain.
Tingnan mo ang bunga ng takot, kapatid. Hindi umaamin ng kasalanan. Ito talaga. Ay, nako. Kaya naman ako nagkakaganito. Ito kasi mga anak ko, itong magulang ko, kapatid ko, itong gobyerno. Ay, nako. Yeah, kailan magbabago ang gobyerno natin? Si chairman, si Barangay Tagay kasi. Yan, puro paninisi, kapatid. At sinabi, verse 13 na tayo, ng Panginoon sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi naman ng babae, dinaya ako ng ahas. Hindi rin siya, sorry sir, sorry. Inandres ko kasi si Adani. Ang sarap naman kasi tingnan ni. Nagsabi ba si Adan na sorry? Wala! Kapag tayo po ay tulog, hindi tayo pwede magbago ng ating kaisipan. Hindi makarating uli sa pinanggalingan natin na sa itaas ang ating isip. Na nakikita natin puro paninisi. Itinuro si Ahas. Tinanong ngayon ng Diyos si Ahas. Wala na may turo si Ahas. Tatatlo lang sila doon, Verse 14, at sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, hindi na siya sinisi. Dahil alam ng Diyos, pag tinatanong ng tao, yun mo, si Adan, si Eva, ikaw, ako. Tinatanong. Yung demonyo, hindi niya tinatanong. Hinuhusgahan na niya. Okay? At sinabi ng Panginoon sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka nang higit sa lahat ng hayop at nang higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo. Dati siguro hindi siya naglalakad sa tiyan, katayo. At alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay, so kung sundan niyo po, wala tayong tambasahin lahat. Dahil pag binasa ko isang verse, hindi ko maiwasan paliwanag. So basahin niyo na lang. Sinumpa ang lupa dahil kay Adan. Mababasa natin dito yan. Sabi, ang verse 18, ang isisibo niyon sa iyo ay mga tinik at mga dawag. Yung sinasabi natin kahapon ng tinik ay bunga ng sumpa. Pasama sa verse 7, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan. At kumain ka, sabi niya, ng bunga sa pamamagitan ng asawa mo. Okay? Ng puso mo. Alright? So may tinik. Okay? So sabi niyo, papawis ka. Alright? Babasahin niyo sa verse 19. No? Ang mukha mo, ganun, papakahirap ka. So ang gabi gawin mo araw, at araw gawin mo gabi, hanggang sa magkasakit ka para mapaaral mo lang anak mo, mapatapos mo anak mo. Ayun. Naghihingalo ka, nag-graduate din naman ang anak mo. At nasa social media ka, biro mo na, na-televise ka pa. Naku, binuhat ang tatay sa graduation ng anak. Hero ka. Ang problema lang, namatay ka sa sakit. Okay? Hindi dapat. Hindi tama. Ano? Ang babae, pakinggan niyo mga babae, please, verse 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Take note, si Eva mo. Kung babae ka man, may Eva ka. Mayroon kang silang pupunan. Lalaki ka man, ganun din. Okay? Ano naman ang sinabi ng Diyos kay Eva? Right? Verse 17. Ito ay kay Adan. Ngunit sa verse 16, ito. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan. Hindi ito panganganak lamang, kapatid, ng sanggol. Ikaw at ako ay may Eva. Nag-aambisyon tayo ng karangyaan. Nag-aambisyon tayo ng kagalingan. Hirap na hirap tayo maglihi ng kagalingan, karangyaan. Dahil sa sumpa
Dahil bukas ang ating mata sa sakit at kahirapan. Dahil sa takot. Espiritu ng takot. Ngunit doon sa Genesis chapter 2 verse 25, walang takot. Kaya wala silang kahirapan. Pumitas ng gusto nila. Kumain ng gusto nila. Walang pawis. Bakit? Walang takot. Kaya walang nakikitang kahubaran. Walang nakikitang wala siyang proteksyon. Alam mo ba kung gaano kakamahal ni Kristo Jesus? Pakinggan mo ang ating live kagabi. To know the love of Christ, which surpasses knowledge. Yan ang proteksyon, kapatid. So, ikaw at ako may Eva na siya naglilihi at nanganganak. Sabi niya, matindi ang paglilihi mo. Sa King James Version ganito pagkasabi, unto the woman he said, I will greatly. Matindi ito. Pag sinabi ng Diyos, greatly, great. Ito, matindi ito. Hindi ito greatly ng tao lamang. Greatly multiply thy sorrow. Pag sinabi multiply thy sorrow, ibig sabihin, ipamamana mo rin sa iyong angkan. Ang kalumbayan o sorrow na ito. Worry, stress, opresyon, depresyon. Hanggang sa puno ng sakit ang buong henerasyon. Alright? Ito bago sila palayasin sa paraiso. Dahil sa sumpa ng takot na ito. Alright? Gusto kong bilis-bilisan natin. Kung may time kayo, pagmuni-munian niyo pa. Sinumpa naman si Adan, sabi sa verse 19, kakain ka sa pamagitan ng pagpapawis, pagpapakahirap. Ngunit kahit na nagpapakahirap ka araw at gabi, puro pa rin tinik. May tinik, may soro, may kapighatian ang iyong kinikita. Bukas kasi ang mata ng takot sa atin. Sumisweldo ka dati ng 15,000. Medyo kasya naman. Sumweldo ka ng 30,000. Medyo kasya rin. Bakit? Dumami ang nakikita mo na pride at ego. Sumweldo ka 50,000. Naku, lalo, dumami ang iyong kapighatian. Na walang kasiyahan. Alright? Familiar ba? Nakaka-relate tayo? Okay, now, tingnan mo. Mayroon tayong titingnan dito. Verse 21. Verse 21 tayo. Tingnan mo ang pag-ibig ng Diyos. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Tagalog. At iginawa ng Panginoon Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Dahil ano ang kanilang sinuot sa kanilang kahubaran? Dahon pansamantala. Muli-muli natin. Ang unang patak ng dugo ng kordero ng Diyos ay pinahiwatig sa chapter 3 ng Genesis verse 21. Ibang klase ito. Pag sinabing dinamitan ng kasuutang balat, kapatid, nasa mundo ka na labas ng paraiso. Proteksyon! Ngunit ang balat na ito ay consciousness of being. Pagkakilala sa sarili mo na ikaw ang garment na nakikita. Ikaw ang kasumutan ng Diyos na nakikita sa mundong ito. At ang balat na yan, may nakapaloob na dugo, kapatid. Dugo na banal ng Diyos. Nung sinabi sa Efeso 5:30, tayo ang buto at laman ni Kristo.
may dugo sa loob. Ang dugo na yung banal, nagniningning sa kaluwalhatian. Pag nahayag yan, lahat ng sakit mo, nagtatakbuhan palayo. Lahat ng kahirapan mo, lahat ng pigati, sorrow, nagtatakbuhan palayo. Dahil nasara uli ang kahubaran at ang mata ng takot. Nabuksan uli ang mata ng pag-ibig ng Diyos. We're not given the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timoteo 1:7. Ito ang pahiwatig bago sila palabasin sa paraiso. Darating ang panahon, sabi niya, ano man tulgisa ng kasalanan sa iyo, darating ang panahon, meron kang abogado. 1 John chapter 2. Punta tayo. Tapos na tayo. 1 John chapter 2. Ang balat na ito, kapatid, balat ng kordero ng Diyos. May 7 patak sa lupa, sa garden, sa lahat para maibalik sa iyo ang image and likeness of God. Kaya sabi niya, work out thy godlikeness. Praktisin mo paging godlike. 1 John chapter 2. Hindi po ako galit. Pinagdidiinan ko lang para marinig natin ang katotohanan. Higit ang boses ng dugo ni Jesus kaysa sa boses ng dugo ni Abel na nagkahanap ng vengeance. Unang Juan chapter 2 verse 1. Mumunti kong mga anak na ito, kapatid. Lahi na ito ng Diyos. Pero nasa labas ka kasi na kung saan maraming dawag. Paligid mo puro bukas ang mata dahil sa takot. Isa ka rin at isa ako. Hubad dahil sa takot. Ngunit sabi niya, mumunti kong mga anak. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa iyo. Sabi mo sa akin. Personalin mo, kapatid. Sa akin. Upang kayo huwag kasala. Para hindi na ninyo ma-miss ang mark ninyo. The King James Version, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. Ibig sabihin ng mga kasala, huwag na uli mahubaran dahil sa takot. Para hindi mo maisara ang iyong mata at makita mo ang paruruunan mo, ang mark mo, na ikaw, bago pa bumaba sa mundong ito, ay doktora na. Doktor na. Abogado na. Napakaraming dukha ang naghihintay ng mga kamay mo para matulungan sila. Napakaraming may sakit na naghihintay na pagalingin mo. And if any man sin, sabi niya, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Sikendere seyaraba. Kapatid, ang salitang advocate, abogado. Siya ang defense lawyer mo. At siya rin ang mediator mo. Pag sinabi ng tao, ganito ka lamang, ganun ka lamang, may sakit ka, mahirap ka lamang, patay gutom ka, wala ka. Huwag mong paandarin ang dating espiritu ng takot. Paandarin natin ang sinabi ng Diyos, may abogado ako. Mayroon akong kapalitan sa harap ng Ama.
Nasabi niya sa verse 2. Basahin natin sa Tagalog. Mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo, abogado, advocate sa Ama, si Yesu Kristo, ang matuwid. Sabi niya, pinagaling na tayo sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Kaya mga buhay tayo sa katuwiran. Ang sinabing righteousness. Ang righteousness ay right consciousness. Tamang kaisipan, mabuting balita ang laman na pinagaling ka na. Labis kang mahal ni Kristo Jesus. Tagapamagitan doon sa Holy of Holies, winitik ni Jesus ang kumpirmasyon ng 7 patak ng kanyang dugo dito sa lupa at sa iyo ay validated. Silyado ng banal na Espiritu. Walang makapasok na. So kung may nagkaroon man dito ng pagsumbong, pag-akusa sa iyo, isara mo ang pandinig mo na ayon sa takot. Dahil hindi tayo binigyan ng Espiritu ng takot. Buksan natin ating mata sa Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos, Espiritu o salita ng pag-ibig ng Diyos upang magkaroon tayo ng kahinahunan ng isip. At siya, sa verse 2, ang pangpalubag loob sa ating kasalanan. Alam mo yung lumubag ang loob mo, kapatid? Lumubag na bang loob mo? Minsan, depressed ka. Kung bigla mong narinig ang lakad ng iyong mapagmahal na Ama sa iyong garden, sa iyong puso. At sinasabi niya, hindi mapantayan at mapalitan ang pag-ibig ko sa iyo. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall have the life of God, the spirit of power, love, and sound mind. At siya ang pampalubag loob sa King James Version, gusto ko. And is the propitiation of our sins. Woo! Nagkasakit ka ba, kapatid? May sakit ka ba? Alam mo anong propitiation? Atonement. Kapalitan. Kinuha niya lahat ng ating kasalanan at pagsasalansang. Dahil lahat ng takot, bunga ng kasalanan at pagsasalansang. May bunga siya. Ang takot na ito, may bunga siya, may sanga siya. Kasalanan at pagsasalansang. At ang ultimate niyang bunga, kamatayan. Dadaan siya sa sakit. Sabi niya lahat ng pagsasalansang ninyo. Ang lahat ng inyong kasalanan, kinuha ko sa aking katawan doon sa kahoy, sa krus. Siya na hindi nagkasala, ginawang makasalanan upang ikaw at ako ay maging katuwiran ng Diyos. Propitiation. Atonement, kapalitan. Hindi pampalubag lamang ng konsyensya. Ito ay facts. Hindi lamang ito kwento-kwento. At yan, pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Reliyoso ka ba? Muslim? Buddhist ka ba? Kung ano man reliyon? Wala ka bang reliyon? Wala ka bang Diyos? Don't worry. Para din sa iyo itong propitiation. Inaalok pa rin niya sa iyo. Dahil galing ka talaga sa Kanya. Kaya dito wala tayong reliyon, wala tayong denominasyon, wala tayong sekta. Para sa lahat. Sumama kayo sa amin o hindi, basta gumaling kayo.
Ang unang gagaling, sabi niya, I wish above all things. Chapter 3 ng Juan. Ninanais ng banal na espiritu ng prophet, ng ating advocate, ng Alos Parakletos. Ang banal na espiritu. Higit sa lahat ng bagay na ikaw ay sumagana at maging malusog ang katawan. Ngunit, sang-ayon sa paglusog ng iyong psyche, ng ating kaluluwa. Kaya, malinaw na lahat ng sakit, kapigatian ay bunga ng stress. Nagsimula siya sa operasyon, depresyon, hanggang sa maging death. Now, ano ang pagbalik? Doon natin balik tayo sa Genesis chapter 2 verse 25, bukas, hubad, pero hindi nahihiya. Efeso chapter 1. Doon tayo magtatapos. At bukas, kung may time tayo, kapatid, ang tabayanan ninyo. Patuloy na i-rewind at i-rewind. Dahil pag hindi mo pinakinggan, hindi matatalo ang taon ng anxiety, stress, opresyon, depresyon, galit, hindi pagpapatawad, paghihiganti. Nabunga lahat ito ng pagbukas ng takot. Hubad tayo. Walang proteksyon, walang hedge. Walang proteksyon ng Diyos. Efeso chapter 1. Ano ang sinabi sa Genesis chapter 2 verse 25? Nahubad sila, ngunit hindi sila nahihiya. Efeso chapter 1. Simulan natin sa 18. Meron po akong Bible dito sa aking laptop. Kaya dito tayo magbabasa. Ito! Sabi dito, verse 17. Ito ang prayer ni Pablo, personalin natin. Tanggapin natin na naganap na ang kanyang prayer sa atin. Ha? Sa King James Version, basahin ko. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Take note. The Father of glory. Ama ng kaluwalhatian. Kung ama siya ng kaluwalhatian, hindi ba't ang anak niya si kaluwalhatian? Anak ka ba ng Diyos? So kung ganun, si kaluwalhatian ka. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tagalog. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ng Ama, ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakailala sa Kanya. Prayer ito ni Pablo. Now, tanggapin natin. Sabihin natin, ang pinagkaloob ng Diyos sa akin na Ama ng kaluwalhatian, na Espiritu ng karunungan ay aking tinatanggap mula sa gabing ito. Tanggapin mo, kapatid. Dahil mabubuksan uli sa verse 18 ang proteksyon ng Diyos sa atin. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Ito, ang mabuksan uli ang mata ng karunungan dahil sa pag-ibig ng Diyos. At nasara ang mata ni takot. Kapangyarihan ito, kapatid. Chapter 1 verse 18, King James Version. The eyes of your understanding being enlightened, magkaroon ng ilaw dahil tulog ang ating eyes of understanding. Madilim. Bakit?
Hindi natin napakinggan ang truth. Ano ang truth? That you may know the truth. Na labis tayong mahal, the love of Christ that surpasses understanding. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, what is the riches of the glory of his inheritance in the saints. Mga banal. Mga banal. Patuwid. Meron tayong tagapamagitan. Propitiation. Propitiation. Atonement, kapalitan. Na banal, matuwid. And verse 19, what is the exceeding greatness of his power to us who believe? Tagalogin natin. At kung ano ang kadakilaang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo Jesus nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sanglibutan. Pag nabuksan ang ating mata ng kaunawaan o karunungan, kapatid, ito ang kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya yung binuhay niya si Kristo mula sa patay. Kung si Kristo binuhay ng kapangyarihan ito mula sa patay, ginising, hindi baga ikaw ay lalong kayang gisingin ito at mabuksan ang mata mo na ikaw pala ay pinagaling na ng Diyos? Na ikaw pala ay labis na mahal ng Diyos. Na ibalik ang proteksyon. Hubad ka uli sa mata ng Diyos. Hindi ka nagtatakip. Ito ang skin. Ito ang dinamit ng Diyos kay Adam at Eva bago palabasin sa paraiso. Yun ang type and shadow. Ito na ngayon. Pag nabuksan ang ating eyes of understanding, nabalik ang kasuutan ng Diyos na si Kristo Jesus. At ikaw ang kanyang buto at laman. At ang buhay mo, Kristo. May napulot tayo. Sa lahat ng may sakit, may karamdaman, at may mga kapatid, mahal sa buhay na may karamdaman, tumingin ka sa screen na ito. Ang isang kamay mo, ilagay mo sa screen. Mag-agree tayo with action. At ang isang kamay mo, ipatong mo sa bahaging may sakit. Sa ulo ng anak mong may problema. Sa puso ng anak mong may addiction. O kung wala siya sa tabi mo, itaas mo ang kamay mo. At nananampalataya kang kita-kina ng mga mata mo ng karunungan na naaabot siya ng pag-ibig ng Diyos na ito. Ama, kataas-taas ang Diyos at Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Tinatanggap namin ang Espiritu ng karunungan upang bukas ang aming mga mata sa pag-ibig mo, kapangyarihan mo. At sa oras na ito, ginigising namin ng aming mga sarili upang madilat ang mata namin sa paraiso na walang takot, hubad sa harap mo, walang pag-aalinlangan na kami ay labis mong mahal at nagaling mo na. Ako ang mahal ko sa buhay, ang aking kaibigan, ang aking ministry, ang aking lahat-lahat. Kaya ang buong nilalang ay nagbubunyi ngayon dahil nahayag ako na anak mo na kasuutan mo sa mundong ito. Ama, salamat sa kagalingan,
sa kalayaan, sa pangalan ng aking buhay at katauhan na si Kristo Jesus. I give you praise. I thank you, Father. Amen. That's it. As simple as that. Pero ang deklarasyon ng kapatid, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, nangangatog at lumuluhod, nagpapasako at nagtatakbuhan palayo ang lahat ng espiritu ng takot na nagbukas ng mata ng kahubaran ng kasalanan. Sabihin mo, ang aking mediator, ang aking tagapamagitan, ang aking atonement kapalitan ay matuwid sa harapan ng Ama. Nagkulang man ako kahapon, nag-miss man ako ng Ama, wala na akong kabalisahan. Malinis ang aking konsensya. Dahil ang damit, balat, laman ni Kristo Jesus ay ako na. At ako rin ang kanyang buto. Na dinadaluyan ng kanyang dugo na banal. Kaya nananalaytay sa aking ugat, sa aking bulalo ay dugo ni Jesus. Nagsasalita, higit sa salita ni Abel. Na ako ay pinagaling na, pinagpala na sa pangalan ni Yesu Kristo na taga Nazaret. Amen. Sabihin mo, Amen! You are blessed. You are indeed blessed. Father, salamat po. Salamat. At natanggap namin ang espiritu ng iyong karunungan. Your spirit of wisdom. Nabuksan ang aming mata ng karunungan. At naisara ang mata ng takot. Dahil hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at kahinahunan ng isip. Salamat, Ama. I give you all the glory and the dominion in the mighty name of my head, my life, my Lord, Jesus Christ of Nazareth, na ang kanyang dugo walang humpay na nagsasalita mula sa iyong trono, kabanal-banalang dako. Salamat po. Angels of God, again, my angels I dispatch you, go forth, distribute this truth sa mga magre-reply pa. In Jesus' mighty name, I dispatch you. Amen, guys. We use over time 7 minutes, but it's okay. It's okay. Ha? Reviewin nyo na reviewin. Tandaan na natin. It's all about this mind. Kung bumaba dito, sa kaluluwa, boom! Makikita sa mundo, makikita sa katawan. Amen? I love you. See you again tomorrow maybe.